Gandang hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917 810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po'y hihingi sa inyo ng inyong like, share, and subscribe. Pakitype nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Pwede nyo pong isearch dyan ang mga na-miss out nyo hong episode para mapakinggan at mapanood po ninyong muli. And para ho sa magandang balita at maagang pamasko sa inyo, tayo ho ay may free check-up. So, libre ho ang konsulta. I-grab nyo na ho yan, magpalista na ho kayo habang may slot pa ho for free check-up. Kasi unahan lang po ang pagpapalista. Lahat po kayo, ine-encourage ko magpalista na po habang may slot pa ho ang free check-up. Kasi pag wala ng slot, puno na, hindi na ho kayo makakapagpalista kahit gusto ninyo. Plus, meron ho tayong promo package para ho sa detox, blood cleansing, with or without vector scan. So, malaki ho ang madi-discount ninyo, yung mga hindi ho matuloy-tuloy sa pag-detox and blood cleansing. Now is the right time. Kung ako sa inyo, pipiliin ko yung may vector scan na kasama kasi marami ho kayong sakit na malalaman at mape-prevent by doing vector scan. And yung atin hong laser IV, naka almost 50% discount. Pwede ho kayong mag-prepaid niyan. So, ibig sabihin, bayaran nyo na ngayon at later nyo pa ho gagamitin. Wala namang expiration yan, no? And this is also transferable. So, pwede nyo hong pangregalo sa inyong mga magulang, mga anak, relatives, and kaibigan, no? Ang atin pong laser IV is one of the latest. Tricolor po ito. So, red light for chi and circulation, blue light for antimicrobial, anti-cancer, and anti-tumor effect, and green light to boost immune system and oxygenation. So, yan ho ay laser pa lamang. Meron pa ho tayong ibang blood cleansing na ginagamit tulad ng high-dose vitamin C, ozone, and ultraviolet. Lahat ho yan ay nakapapatay ng mikrobyo at nakaka-improve ho ng circulation natin. Take advantage nyo na may promo package ho tayo at may free check-up. I forgot to mention na yung free check-up ho, may kasama pa ho yung free urine and sugar testing. So, kaya ho sabi ko ay maagang pamasko at magpalista na ho kayo habang may slot pa po for free check-up, no? So, ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa dehydration. And actually marami hong tao ang may dehydration, hindi lamang po alam. So, ang kadalasan ho, ito yung unintentional chronic dehydration. Hindi ho yung acute dehydration na nagtae ka, nagsuka ka, nag-dehydrate ka. Kung hindi yung paaraw-araw pong kakulangan ninyo sa water requirement ninyo everyday. So, paano nyo ho malalaman kung kulang? Kailangan ho marunong kayong mag-compute. Ano ho ang formula? Yung weight in kilos ho ninyo, i-times ninyo sa 50. Yan ho ang factor. Then, i-divide nyo ho sa 250 kasi ang isang basong tubig is 250 ml.
ang makukuha niyo yung numero dyan is what? Kung ilang basong tubig kayo sa isang araw. Weight in kilos times 50 divided by 250. Kung halimbawa, 12 ang lumabas, ibig sabihin 12 glasses a day kayo. Dapat. Dahilan ho sa timbang ninyo. Siyempre ho, mas maraming water requirement ang taong mas malaki ho yung body mass. Yun na nga ho, no? So, halimbawa, 12 glasses kayo a day, ang naiinom nyo, halimbawa, 6 glasses lang. O, sa isang araw ho, kulang kayo ng 6 na baso. Sa isang linggo, 6 times 7, 42 glasses na ang utang ninyo sa katawan ninyo. So, sa loob ho ng isang buwan, sabihin na ho natin may almost 200 glasses na ang utang ninyo sa body ninyo. O, ano pa ho yung 6 months, 1 year, 5 years, 10 years, magkakasakit na ho kayo because of unintentional chronic dehydration. Hindi na ho sasapat na makompensate pa ho ng ating katawan yung kanyang mga pangangailangan kasi umabot na ho sa sukdulan. Marami hong cause kung bakit nadidehydrate ang tao at marami din hong sakit ang kinokos ng pagiging dehydrated. Halimbawa ho, yung severe headache, bago ho kayo uminom ng gamot, pakianlalayso muna ang sarili nyo kung wala kayong kakulangan sa tubig. Dehydration or lack of water can cause headache. Also, yung mga taong may cancer, severely dehydrated po yan. And lahat ho ng taong may diabetes is may unintentional chronic dehydration. Sa kaso po ng diabetes, paano ho yan nai-involve sa unintentional chronic dehydration? Di ho ba ang ating brain, yan ho ang nag-o-order sa lahat ho ng body parts natin para mag-function. So, kumukuha ho yan ng power sa fluid natin sa brain, which we call CSF or cerebrospinal fluid. Then, pagka ho dehydrated ka, yung CSF natin tuyot din ho. So, in short, wala hong makukuhang power yung brain. So, ang gagawin ho ng katawan natin para remedyohan yan, saan ho kukuha ng power? Yung sugar po natin sa katawan, itataas ho niya. Dahil doon ho sa sugar, kukuha ng power yung brain para ho mapaandar niya lahat ng body function. Isa ho sa dapat sa may diabetes, kinokorek po yung dehydration para ho hindi na itataas niya yung sugar at sa CSF na ho siya uli kukuha ng power para ho mapagalaw niya lahat ng body parts. Okay. At marami pa hong iba. Pag sinabi ho natin dehydration, pagka ho yung katawan natin loses more fluids than it takes in. Pagka ho mas marami yung nawawalang fluid kesa ho dun sa ipinapasok natin, of course, maglilid ho yan sa insufficient amount of water in your system. Ano hong mga cause? Of course, marami hong factor, no? Not drinking enough water, excessive sweating, lalo na ho yung mga nag-i-sports, kailangan ho palitan nyo ang water ninyo. And sa kaso ho ng ganun, hindi lamang ho basta water, kailangan ho yung may electrolytes. Kaya dyan ho pumapasok yung mga sports drink. Kasi ho lumalabas doon pati sodium and potassium natin. Also, vomiting. Halimbawa ho, nag-gastroenteritis kayo, nagsuka kayo, nagtai kayo, ayun, madidehydrate po kayo. Yan ho yung mga acute cause of dehydration. Certain medical condition like diabetes or kidney disease. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang diabetes isa ho yan sa mga sakit na may unintentional chronic dehydration. Ang pagkakaiba ho, chronic ito. Unlike ho ng pagtatae at suka, acute dehydration. Pati ho yung sakit sa kidney, chronic dehydration po din yan bago pa masira ang kidney ng tao. Of course, ang symptoms, dry mouth, dark yellow urine. Pagka dark yellow ho ang urine, dehydrated po yan. Dapat ho, ang natural na kulay ng urine is what? Light yellow. At dizziness. Pagka ho madalas kayong mahilo, try to check if you are drinking
your water requirement daily. Huwag ho muna kung ano-anong iniisip na sakit, i-correct ho muna ang water requirement. Rapid heartbeat, ayan, yung mabibilis ho ang heartbeat o heart rate. Paki-check po muna kung enough ang water requirement ninyo. Kasi ho, kung may kakulangan kayo sa tubig, lalo na ho kung matagal na, ang dehydration po can cause rapid heartbeat. Dry skin. Paano nyo malalaman kung dry skin? Pag pininch nyo ho yung skin ninyo, hindi ho siya agad-agad bumabalik sa, of course, yung confusion and fainting. Yun hong nahihimatay at para hong lito. Hindi ho nakakapag-isip tayo ng maayos kapag ho may confusion tayo. And also, pwede rin hong magkaroon ng fever ang taong may dehydration. So, hindi ho lahat ng may fever ay may infection. Pwede hong mag-fever ang tao due to lack of water. Ilagay nyo ho yan sa isip ninyo. Halimbawa, nausea and vomiting. So, minsan ho, isipin natin nagkalagnat. So, ibig sabihin may infection. Hindi rin po. Posible hong nakulangan ng tubig dahilan ho sa pagsusuka at pagtatae. Kung sa IV fluid lamang po, na-correct nyo na yung fever, ibig sabihin ho, dehydration ang cause ng fever. Hindi ho palaging infection. Nakakategorize ho ang dehydration sa mild, moderate, and severe stages. Base ho sa extent ng fluid loss. Pag severe ho ang dehydration, it is a medical emergency. So, akala nyo lamang ho dehydration, but if it is severe, medical emergency po yan. Ano yung mga high-risk group? Infants and also elderly. So, yung mga baby ho, kasi ang liit pa ng body mass nila, sandali lang po yan ma-dehydrate. Yung nagsuka at nagtai lang ho yan ng ilang beses, pwede na hong ikamatay ng baby yan kasi tuyot na po. Sa baby ho, makikita nyo, pag umiyak sila, walang luha, walang tears, dehydrated po yan. Yung dito ho sa eyelids, sunken eyelids, dehydrated po yan. Yung bumbunan po, pag nakalubog ang fontanelles, dehydrated po yan. No? And ayun na nga ho, yung skin tone, kapag ho pinins ninyo at hindi bumabalik sa normal agad, dehydrated din po yan. No? Sa elderly, isa pa rin hong mahirap i-distinguish kung dehydrated. Kasi nga ho, pag may edad na tayo, center for drinking, for thirst sa brain, hindi na ho ganun ka-active. Yun ho ang nagbibigay ng signal para uminom tayo ng tubig. Pero sa kaso po ng may edad na, hindi na ho ganun ka-active ang thirst center natin sa brain. So, hindi na ho siya masyadong nagbibigay ng signal sa ating cells na uminom ng water. Plus, kung uminom man ho ng water, there is another problem. Hindi ho nare-retain ng cells na matanda na ang water na ininom. So, para lang hong dadaan. Tas iiihi din. Why? Pagka ho ang cells natin kuluntoy na o para hong pasas at wala na hong tone, hindi niya ho mare-retain yung water, dadaan lang ho, lalabas din ho uli. Ang nagbibigay ho ng tone sa ating cells is the minerals. So pag kulang ho sa minerals, wala na hong tone. So sunken po ang ating cells. Kaya ho ang cells natin, kailangan ho parang grapes, hindi ho pasas. Pagka ho parang pasas ho yan, hindi ho yan makaka-retain ng fluid. Kaya ho malaki ang pagkakaiba ng injectable fluid and yung iniinom nyo lamang po. Because pag injectable ho, diretso na ho yun sa cells ninyo. Sigurado hong mahahydrate kayo kasi ho yung fluids may kasama na ho yung electrolytes. While lang iniinom nyo hong water lang ho yun, walang electrolytes at dadaan lang ho yun sa sikmura ninyo, hindi ho mare-retain ang fluid. Para ho ma-prevent ang dehydration, it is essential to drink
an adequate amount of water daily, especially ho sa hot weather. So yung kinumpute ho nating water requirement, medyo i-a-adjust nyo ho yun ng dagdagan ng 1 hanggang 2 baso kapag ka ho hot weather or during physical activity. So tatansyahin nyo ho kung gaano karami yung ipinawis ninyo. Kasi doon din ho magre-rely kung ilang amount ng water ang idadagdag ninyo. In hot weather, hindi lang ho doon sa pawis ninyo, yung evaporation ho ng pawis natin, which is hindi nyo na ho nakita. Kasama ho yun dapat. Kumain ho ng mga water-rich foods like fruits, like pakwan and others, and vegetable. Makatutulong ho yan. Of course, pwede hong drinking water or oral rehydration solution. But pag severe dehydration po, kailangan na ho ang intravenous fluid, IV ho, and immediate medical attention. Ang komplikasyon ho niyan, pag prolong or severe ang dehydration, it can lead to various health problem like sisira ho ang kidney, magkakaroon ho ng UTI ang pasyente, at heat-related illnesses. So, kailangan ho i-monitor yung fluid intake and paying attention to your body's signal kasi crucial ho ito to maintain ang proper hydration. Ang water po is essential yan for proper functioning ng ating katawan. Kailangan ho natin yan for all the physiological functions of the body, tulad ho ng digestion, circulation, temperature regulation, and elimination of waste product. Hindi huli yan lahat magagawa ng ating body kung wala hong water or kulang sa water. Dehydration and electrolytes, hindi lang ho yan nagli-lead sa water loss, but also pati ho electrolytes nawawala. So, pinaka-common ho is sodium and potassium depletion. So, yung imbalance ho nito can affect nerves and muscle function. Pati ho, heartbeat natin, pagpapump ng heart is affected ho sa electrolytes. So, kasi ho yung potassium, pag kulang at sobra, pwede hong ikamatay ng pasyente. Yung mga physical sign po, ayan, pag dry ho yung mucous membrane natin, yung mouth, or mababa ho yung BP, and laboratory tests such as blood and urine tests. Pag chronic dehydration po, yung dehydration na dahan-dahan and for a long period of time, ito ho ay nakukuha yun ho sa pang-araw-araw na kakulangan ng daily water requirement ninyo. And ang mga athletes po, ayan, they should give special attention to hydration. Kasi ho, sa isang laro pa lang ho nila ng basketball, they can lose a significant amount of fluids through sweating, pagpapawiso during intense physical activity. So, kailangan ho ng proper hydration to maintain performance and avoid heat-related illnesses. Children ho, tsaka elderly, ang more susceptible to dehydration due to their lower body fluid reserve. Kakaunti lang ho ang body reserve ng water ng elderly saka ho ng children kasi ho maliit pa yung body mass nila. Ang parents ho tsaka caregiver, kailangan ho they should be vigilant and about ensuring children's drink na uminom ho ng enough fluids, while yung elderly naman ho should be mindful of their fluid intake. But kung masyado na nga rin hong matanda at medyo makakalimutin na, yung mga anak ho, apo, or caregiver should be the one to monitor yung inumin ho ng elderly. Kailangan din ho kino-consider ang hot and humid climates. Nag-i-increase ho yan ng risk ng dehydration pagka ho mainit. So, importante ho to adjust your fluid intake accordingly at mag-take precaution ho pag ganong mga sitwasyon. Lalo na ho kung mababa ang bubong ninyo at wala ho kayong kisame. Kailangan ho, uminom ng tubig plus maligo ho kayo ng maligo. Kasi ho pwede kayong ma-heat stroke. It can happen to anybody. Ang sign ho ng severe dehydration,
o severe dehydration, it can lead to life-threatening condition. So kaya nga ho, pwedeng ikamatay ng pasyente. Extreme thirst, sobrang uhaw po, rapid breathing, so ang bilis-bilis ho ng heartbeat, sunken eyes, nakalubog na ho ang mata, confusion, pag kinausap niyo ho, hindi siya properly oriented. Kailangan ho mag-seek agad ng medical attention pagka ho ganun. Pagka ho dehydrated tayo, initially ho, weight loss ang mangyayari due to water loss lamang po. Pero babalik din ho yun pag na-hydrate na ang pasyente. During exercise, syempre ho, makaka-impair yan ng exercise performance. Sa pregnant ho, ayan, increase din ho ang risk ng dehydration. Kailangan ho ang more fluid para ho hindi magka-UTI ang pasyente and avoid yung preterm labor. And pwede ho kayong ma-heat stroke pag dehydrated kayo. Napakarami hong sakit ang pwede hong mangyari sa atin para ho due to dehydration. IB? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 5775. Kung mataas po ba ang creatinine ay may problema na sa kidney? The answer is a big yes. Gano'ng kataas kaya yun? Yun na nga. But, Pag slightly over the normal? hindi. Before kasi tataas yan, 75% of your kidney is already damaged. So kahit slight elevation lang ho ng creatinine, may sira na ho. 75% or more ang kidney niyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang creatinine test, hindi ho yan reliable na maglalagyan kayo ng dye, magpapa-creatinine test, pag normal, go, lalagyan kayo. Kasi ho, late tumaas ang creatinine. Kahit ho normal pa ang creatinine ninyo, posible hong may ilang percentage na pong damage ang kidney ninyo. Kaya lang ho, hindi pa tumataas above normal kasi hindi pa ho umabot ng 75%. So the mere fact na tumaas na ho ang creatinine ninyo, 75% or more of your kidney is already damaged. And hindi lamang po yung creatinine ang importante dyan. Bakit ho nasira ang kidney ninyo? I-check nyo ho kasi kailangan makorek ho yun para hindi na ho further masira pa yung kidney ninyo. So, ang mga nakasisira ho ng kidney, uncontrolled sugar, diabetes bale, uncontrolled hypertension, uncontrolled uric acid, recurrent UTI, recurrent kidney stones, and also pag-inom ho ng pain reliever regularly for a long period of time. Yung mga NSAID po, non-steroidal anti-inflammatory drugs, very harmful po yan sa kidney. Kaya hindi nyo ho yan pwedeng inumin regularly for a long period of time. No? Walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. So, kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification at blood cleansing program kasi yan hong dalawang yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And magpalista na ho kayo ng check-up, free check-up habang may slot pa ho kami for free check-up. So, unahan na lang po sa pagpapalista. Uulitin ko po, magpalista na ho kayo habang may slot pa ho kami sa free check-up. And bukod sa free check-up, meron ho tayong free urine and sugar testing.
And bukod pa ho doon, may promo package ho tayo na malaki ho ang discount sa detox, blood cleansing, with or without vector scan. So, but if I were you, choose the one with vector scan. Napaka-importante ho ng vector scan. And also, yung ating IV laser, naka-almost 50% discount po siya. So, at ito ho ay transferable and pwede na ho kayong mag-prepaid right now. Kahit na ho wala pa kayong oras, pwede nyo hong gamitin later. Basta ho, pasok na kayo sa promo. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook, Ivy. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat.